Magandang gabi ulit sa inyo. Isaiah 51. Saan po natin dito sa Isaiah 51? Okay po, maganda po na halimbawa sabihin natin kapag ikaw ay nag-interview ka sa magiging empleyado mo. No, di ba mayroon silang dala-dalang resume? Ngayon, doon makikita yung history mo saan ka nagtrabaho, ano naging role mo ron, ano naging position mo ron, ganito ganyan. Ngayon, sa Bible ay nakadikit sa iyo yung pinanggalingan mo. Ganyan na Diyos, si Mateo na anak ni ganito, ganyan, hanggang sa pinakadulo, di ba? Na si Joseph na anak ni ganito, na anak ni ganyan, na anak ni ganito na sabi nga ni Lord dito sa Bible. Sabi niya, nung pumunta si Joseph at saka si Mama Mary, kasi sa totoo lang, pupunta sila roon sa lugar ng Jerusalem, magpapa-register. Buntis yung asawa niya, no? Si Mama Mary, magpa-register sila ayon sa barangay nila, tama? Hindi, ayon sa lahi nila. No? Basta sabihin natin, si April, na anak ni Bong, na anak ni Ramon, tama ba? Ganun ganun si Lord. Ngayon, dito sa atin, kung pag-aaralan mo lang, kung papansinin mo lang, parang si April, na taga-Rema, na something na meron doon sa pinanggalingan mo, na mag-define sa'yo kung ano ka. No? Ngayon, naalala ko po, noong unang panahon, ang Rema po ay galing doon sa simbahan ng Bonnie Christian Fellowship. Ngayon, ano ba yung Bonnie Christian Fellowship? Yun po ay galing sa Miracle Revivals na organization. No, ang pangalan niya ay Miracle Revivals. Nabuo ito dahilan sa mga maraming sabay-sabay na nabuo niya din. Hanggang sa naging organization, tapos naging isa sa church ng organization na yun ay yung Bonnie Christian Fellowship. At doon po tayo galing. Ngayon, ang nanay-tatay ko po ang nagsimula doon. Yung Bonnie Christian Fellowship, isang salas lang, ang laki. Pero mula doon sa salas na yun, nakapagtayo po ng ibang simbahan. No? Nag-church planting na sila, unbeliever pa lang ako. At nung nabuhay na ako, sumama na lang ako, nakagisnan ko na lang yan. Ano ba yung pinanggalingan mo kasi? May mga tao po na pagdating dito sa Rema, ano bang ang goal natin dito? Ano ba yung pinaka-mandate natin, pinaka-plano natin dito? Di ba church planting? May sumagi dito sa Rema, gusto baguhin kagad yun. Bakit tayo mag-church planting pa? No, kung kakabago-bago mo pa lang, kadadating-dating mo lang, kasasali-sali mo pa lang, gusto mo na baguhin yung history. Na tulad nito, sabihin natin, ang lahi ng Santos. Ano ibig sabihin ng lahi ng Santos? Magmula doon sa dulo, Santos yan, di ba? Ang ilang lahi yan, Santos pa rin. Tapos bigla ka pong pinanganak, tapos sasabihin mo, magpalit tayo dito, ano ka? Di ba? Minsan, ampun na lang yun eh. Hindi naman siya talagang kadugo, ampun lang siya, gusto niya baguhin. Ngayon mga kapatid, walang problema kung dati ikaw ay magbabakal. No, yung lahi kayo ng magbabakal, pagkatapos biglang may bago isip mo, walang problema ron. Pero yung lahi mo, may something na, kasi nga, may mga tao po minsan napunta dito sa Rema, sasali dito sa Rema, ngayon gusto niya baguhin lahat. Kumbaga, hello, kaya nga pinapunta rito kasi ikaw isa ka sa magpapatuloy ng lahi natin. Ano yun? Church planting. Ano ibig sabihin church planting? Grupo po tayo ng mga tao na ayaw sarili ng kaligtasan. No? Hindi yung nagkakabulukan na lang kayo sa isang simbahan, nagpaparami na lang kayo hanggang sa magkagalit-galit. Hanggang sa magkatapo-tampo. No, hindi po tayo tinawag na gano'n. Ako nga nabuhay na lang ako dito na may church planting na. At ang natatanda ko po, ang sinabi ng Diyos sa akin ay i-enhance, pagandahin pa. No? Yung kumbaga sinabi pa nga niya nung last time na nag-meeting service ako rito, binanggit ko sa inyo sa Zechariah chapter 4 verse 6 na ang gusto kasi ng mga tao na magkaroon ng simbahan, tama? At ang sabi po ni Lord ay matatayo ang simbahan. Ngayon, nung unang panahon, gusto lang nanay tatay ko na yung mga tauhan namin sa negosyo at yung mga ibang kamag-anak namin ay makakilala sa Panginoon. Kaya ginawa nila, nagtayo na rin ng simbahan. Pero doon sa loob ng bahay lang namin. Pero ito ay with the blessing of our senior pastor. No? At madalas nga siya speaker doon. At kung hindi man siya ang mag-sermon doon, nagpapadala siya ng mga senior pastor din. Meron kasi silang Bible school na doon ako nakisit-in, magmula po nung nabuhay na gano'n, nakikisit-in ako doon sa Bible school nila. Na doon ko namimit yung mga Bible school students na one day magiging pastor, hawak ng simbahan, ganun-ganun. Hanggang sa dumating ang time, yung pong simbahan na yun ay wala nang gustong umatid. No? Ang desire lang naman ng tatay nanay ko ay magkaroon ng church, na magkaroon ng service na makakapag-imbita ng mga tao pagkatapos may magsisermon na pastor galing doon sa main church na linggo-linggo may nagpupunta doon para mag-sermon. At si Pastor Danny, kung marirecall niyo po siya, dahil yung iba sa inyo hindi na siya kakilala, hindi nyo na namin personal yun kasama lang namin, no? Parang kamag-anak lang niya malayo si Pastor Danny hanggang sa nabuhay siya at gusto niyang pumasok ng Bible school. Kasi kapag nabuhay ka, ang isang option mo lang ay Bible school. Hindi ka tulad natin ngayon, pag nabuhay ka, worker, hanggang papuntang Bible school. Ngayon, dumating ang time, wala nang gustong matid. Mahirap na mag-invite. At nakikita po ng mga pastor na pinagdadala dito na wala naman tao eh. Hindi maganda mag-sermon. Kasi ang sermon ng buo, bangko. Ayan. Nagkaroon po kami hindi po ako nagkakamali, 3 permanenteng pastor, pero lahat sila ay nawala rin. No? 3, apat na pastor yun na 1 year. Pero sila po ay pulpit ministry lang. Ano ibig sabihin no? Sermon lang. Kami ang taga-imbita, siya ang taga-sermon. Kami ang tagahayo, tagahanap ng tao, taga-disciple, pero siya taga-sermon lang, pulpit ministry lang. At 4 yun, hanggang sa dumating ang time na nag-quit na rin sila, nagpaalam na. Bakit? Kasi dumating ang time, wala nang kumatin. Wala nang may gusto. Hanggang sa, sabi sa amin nung simbahan ng main, wala na kayong mapadala. Bakit? Wala na natin. Gusto mo ba mag-sermon doon sa isang lugar na natin? Wala nga eh. Meron dyan tayo sa isang matauhan ng tatay ko, no? Ang ginagawa nila, ang deliver lahat yun. Hindi mo nabuhay na lahat yun. So, ano gagawin mo ngayon? Sinabi po ng main na wala na kayong mapadala. Wala naman sa amin mag-sermon eh. No? Buti ka pa nga eh. Pwede kitang ipadala na kung walang tao. Ikaw padadala ko para mag-sermon si Jasmine. Kahit si Ate Maribel, kaya niya magsalita lang eh. No? Sa inyo lahat. Si Ate Jomay, malakas pa nga loob ko na sabi ko, Ate Jomay, paliwanag mo nga tayo eh. Pero yung mga tao doon talagang wala. At patay yung simbahan. Walang nabubuhay na din. Sa loob ng 10 years, walang nabubuhay na din. At wala kami alam. Ang desire namin, actually, ang tatay nanay ko lang. No, kasi hindi pa ako talaga buhay na din. No, naiwas pa nga ako sa simbahan eh. Mapipilitan nga lang ako umatin. Bakit? Kasi bahay namin yun eh. Mapipilitan ka gisingin at umatin ka. Pumasok pa magsimba ka. No? Pero ako doon sa pinakadulo. Kung pagkatapos ng 2 oras ng sermon, tapos na. O di labas na. Pero hindi ako nakikisali. Wala nang nabubuhay na din. Hindi masarap mag-sermon. Pero buti nga kayo, kaya nyo, kahit wala ako eh. Kahit wala ang pastor, magpapatuloy lang tayo. No, hindi. Pag wala na kami pastor, hindi namin alam. Hindi kami tinitrain. At ang time namin sa pastor, 2 oras lang sa umaga. Yun lang. After noon, next week na ulit.
Yun lang, hindi kami pastor no. No, wala kaming banding, wala kaming kwentuhan, wala kaming fellowship. 2 hours lang yung time namin sa pastor. At mapalad ka kapag sumama sila sa overnight. Hindi kami sinasamahan. Kaya parang ang pagpapastor nila, yung sermon lang na hindi maka-relate minsan. No? Hindi katulad dito na no, wala namang text, telepono lang, alam niyo ba telepono yung kulay itim na yung ginagano. No? Yun lang ang way ng communication, hindi naman lahat ng bahay may ganyan. Kaya isipin niyo po, 2 hours lang every week ang time mo sa kanila. Hindi masasabi mo ba na napapastoral ka no? Hindi. Wala kang time, kwentuhan ganyan, hindi kasi nagpa-follow up eh. Kung mag-follow up man yan, bihirang-bihira. Kumbaga parang nandun ka para lang makita ng pastor kami nag-service. Pero wala talagang yung kinukumusta ka isa-isa ganyan. Hindi nga nila masabing to pa kanila. Ang masasabi lang nila, sinisermonan ka. No? Pero wala talaga yung banding, yung pakihalubilo ng pastor. Wala. Kaya ang naboy na ginawa ko, ano ba tawag dito? Ano ba yun? Self-membership. Self-service. Yun, no? Self-service. Walang mga GC nun. Nagkakaalaman tayo kung ano nangyari. Wala eh. Tuloy po kayo. Gandang gabi po. No? Kapag ka naging member ka, bahala ka mag-isip ng paano ka lumago. No? Ang mahirap ang time, mahirap yung sitwasyon doon. Iba. Ngayon, dumating ang time, sabi ko nga po, na wala nang nagsisimba, wala nang nagpapastor, wala na, kapag walang pastor na dumating, wala na, hindi na kami marunong mag-sermon, hindi na marunong magsalita yung mga tao. Hindi katulad nila, halimbawa, umabsent ako, no, kaya wala ako dito. Kaya nyo eh. Kaya nyo. No? Parang umalis man yung pastor, iniwanan yung 99, hinanap yung isa. Yung mga tupa, kaya lang nilang mabuhay. No? Yan. Alam niyo mga kapatid, ang evangelist, 3 days lang sa'yo, oras lang. Ang apostol, 3 days lang sa'yo. Ang propeta, baka nga ilang oras lang sa'yo eh. Ibig sabihin, nagpunta tayo sa luneta, nandiyan si Benny, evangelist siya, hindi makinig tayo sa loob ng 3 araw. Na 2 hours na magsisermon siya, tapos uwi rin tayo. Hindi katulad ng pastor, 24 hours yan, kung tutuusin. Ako niyo mga kapatid. Ay, naalala ko nga, nagpunta po kami ng Pangasinan. Anniversary yata nila yun, hindi ko pumatandaan. Saan kami tutuloy? Ilang kami, 3 kami, ako, si Jevalyn, si Badong. No? Ngayon, dinala kami ron. Pinasok kami sa resort, doon kami natulog. Ayan, wow, aircon, wow, maayos, maganda, malinis, masarap ang stay. Tapos dinalahan kami sa tambak na pagkain. Nasabi ko, sayang, hindi makakaya ito sa sobrang dami. Tapos tinatanong pa, gusto pa namin ng pizza, ice cream. No? Maganda yung nga lang, sa loob ng 2 araw yun. Parang, kulang ang araw para maubos ito. Sana yearly, everyday. Sana all ganun. Kaso, alam niyo, doon kami matutulog na kami, hindi tapos ang service, tapos ang anniversary. Dumating si Pastor Marlon. Alam niyo ginawa niya? Nakipagkwento hanggang madaling araw. Lahat kami bumabagsak ng mata. Ngayon kasama niya si Rene, no? Binata pa si Rene yun. Si Rene, nakabulagtan sa kama lang yun. Hindi nakaganon eh. Yung nakadapag hindi, nakaganon lang. Yung mukha kumbaga sige, kwentuhan si Badong, yung lahat ng masin ganito, bumababa na. Nagantok na. Si Jevalyn, tulog na eh. Kumbaga sabi ko, bumaho ka, makikikwentuhan. Nakakasya naman kay Pastor Marlon, ako nagkipagkwentuhan din ako. Pero alam niyo, napansin ko, alas 3 ata umuwi. Na isipin mo, anniversary yan, pagod ka na. Pero alas 3 ng madaling araw, nandun pa. Hanggang sa mamaya, sa kwentuhan, wala nang kumikibo. Para pag nag-usap-usap, wala nang kikibo ha. Parang gano'n, sila dapat talaga kay Rene kasi yung mukha niya, may imagine nyo. Mismo kasama niya yun. Pero napabilib ako ron, bakit? Kasi sanay si Pastor Marlon mag-banding. Parang yung kumbaga, sanay siya ibig sabihin sa ibang tao, ginagawa niya to. Kasi ang pastor gano'n, amito ka. Amin po ba? Na parang you are longing, na parang dito muna, banding muna tayo, kumbaga, bulahan tayo, pagkatapos ng kwentuhan, bulahan naman. Na gusto mong katabi yung miyembro mo, gusto mong katabi yung tupa mo, gano'n. Okay, ngayon, noon na panahon hindi ganyan. Alam niyo, nagsimula lang yung ganyan time nung kami na. Nung time na namin nila Pastor Dani, doon na lang kami na nagbanding-banding na ayaw nang umuwi ng mga tao. No? Yung sinaunang rema, ayaw nang umuwi. Ngayon, balik tayo doon sa pinag-uusapan. Alam niyo, dumating yung time na wala na, matapang na. Parang wala nang gusto magpastor sa amin. Actually, doon, nasaktan ng nanay tatay ko na parang nagtampo sila na wala nang pinapadalan sentral. Wala naman marunong sa amin. Anong gagawin mo ngayon? No? Ngayon, nagsabi sila. Meron po kasi isang may isang tao na ito yung simbahan namin, tatawid ka lang, nilagtayo ng simbahan din. Pero actually, building yun talaga doon, dati bangko yun eh. Pero inupahan niya yung second floor, tapos nagtayo na ng simbahan. Ang pangalan po ng simbahan Victory. No? Nakalimutan ko na pinito niya, pero si Pastor Mauricio ng Victory. Ngayon, ang nangyari, dahil nagpapioneering siya, mag-isa niya, ang worker niya ay isang kapatid niya, dalawa lang sila, may asawa na anak. So, yung gagawin niya, lahat ng bahay, susuyurin niya. Pupunta-puntahan niya, lahat ng mga kapatid doon sa bahay na yun. Susuyurin niya, mag-i-invite siya, tapos ang isa pa, pupunta sa Araneta Coliseum, yun. Dala-dala yung trompa, yung speaker na nakaganon, yung pinapatuloy sa mga pamprobinsya, yung sa mga baratilyo, yung sa mga peryahan, mga ganon, lalagay niya yan dyan, may nagsesermon na yan. Yung mga kasama niya, hiya-hiya pa, pero mamaya makapalang mukha. Mamaya, pupuntahan daw siya ng gwardiya, patitigilin siya kasi bawal, suksukan niya na isang daan, sabi niya, mamaya paalisin. Sige, sermon siya, pero nakakakuha. Ang galing niya eh. Si Pastor Mauricio, ang galing niya. Alam mo, sa maiksing time na puno niya yung simbahan. Pero bago niya napuno, dumaan minsan sa amin yan. Sabi niya, ay magandang hapon kay tatay nanay ko, may tindahan kami ron eh. Sabi niya, ako si Pastor Mauricio, ganito, may simbahan po na sinimulan po tayo rin. Ibitaan ko po kayo, no? At tuwing umaga po, alas 9, ganito, sabi lang natin tatay nanay ko, sige pupunta kami. Kasi ang service kasi ng simbahan namin, yung Boni, alas 2, no? Toka. Ngayon, di nagpunta kami doon. Kami pa lang ang miyembro talaga. Kaya di po kami ganyan. Tapos si Pastor Dani, hindi naman hindi kami kilala. Kakikilala pa lang niya sa amin na si Mr. Mrs. Kawigan na may tindahan. Tapos si Pastor Dani, nandun, hindi alam na may simbahan. Ngayon, nung natapos sa yung service ng umaga, hapon, wala nang ginagawa. Sila doon, dahil nagsisimula. Alam niyo kami nagsuporta. Tatay nanay ko nagsuporta. Every morning, yung lahat ng tauhan namin, bago magsimba sa amin, pinapapunta muna niya lahat doon. Ano nangyari? Mga believer yun, bumagsak yung lalong bumigat. Kami sa di mo rin magpapunta ng mga believer eh. Ngayon, di napapasalamat siya. Noon sabi niya, Mrs., dadalaw ko sa inyo mamaya. Sabi niya gano'n hapon. Sige po, punta lang kayo. Kaya dito malaw. Maya sabi niya, Mrs., Mister, sabi niya gano'n. Hindi ba may boxing na yun? Hindi ko matandaan ko yun. Muhammad Ali. Sino ba si
Hindi, parang Alaala Pacquiao na talagang tumitigil ang mundo para manood. No? Hindi ko matanda kung ano yung sabi niya. Eh, andun yung ano, tuloy po kayo. Kaya mga bisita tayo. Okay, nung ano na, sabi niya, pwede po makipanood. Sabi niya gano'n, wala kaming TV. Sabi niya, sige po, doon lang naman yung TV sa salas. Eh di, nanood na siya ganyan. Dumating siya ng mga bandang mga alauna. Eh di, nanonood lang siya. Ngayon, habang nanonood siya, nag-aayos na yung mga tao sa bangko. Yung ganyan. Nilalagay mo ng gano'n, kasi di ba magsiservice ng alas 2. Ngayon, nung natapos yung laban, panalo, sabi niya gano'n, tapos biglang tumingin. Sabi niya, bakit ang daming bangko? Katingin na siya gano'n, nakita niya may pulpito na. Ngayon sabi niya gano'n, ano po bang meron dito sa bahay niyo? Ngayon sabi ng tatay ko, may simba rito pagdating ng hapon. Sabi niya gano'n, ay, gano'n po ba? Sabi niya gano'n, ako pasensya na. Alam niyo nangyari? Tuwing umaga, lahat kami doon, tuwing hapon, lahat sila dito. No? Napakaganda ng espiritu ng pastor ngayon yung kumaga, tinutulungan din kami. Tumutulong din kami sa kanya. Yun ang napansin ko. Pagka minsan, ordinary days, pupunta sa bahay yun, naiyak sa tatay nanay ko. Naglalabas ng pinabayaan daw sila ng organization nila, ganito, ganyan. Yung mga tapo, okay lang naman kasi elder naman yung kausap niya. Ngayon, ang encourage ng tatay nanay ko, always lang nagpuntahan ng mga pastor, yung bahay namin. At minsan nakikinig ako doon sa mga, yung mga usapan nila. Sasabihin ng ibang pastor to dito sa Miracle Revival Set. Sabi niya, paano naman kaming makakaawin ito? Ang liit ng offering, ang liit ng bigay. Wala na binibigay ang organization, ganito, ganyan, ganun. Ngayon, nakikinig yung tatay nanay ko. Tatay nanay ko na magsasalita, sabi ng tatay nanay ko, nagpa-follow up ka ba? Nag-visitation. Sabi niya, hindi ko lang nga po pamasahe ko, sabi ng tatay nanay ko, hindi. Kung magpa-follow up visitation ka, pakakainin ka ng mga miyembro mo. Nakuha niyo? Kabago-bago ko pa lang noon, nakikinig ako, sabi ko, ganun pala yun. Nakikichismis ka, nakikinig ka. Ngayon, ang point ko, hanggang sa dumating ang time, wala na natin sa amin, no? Eh, nasanay na kami nagsisimba sa kabila. Ngayon, sabi ng nanay ko, tatay ko, ayaw naman na tayo padalahan ng Central Church. Ano ba, pasaran na lang natin to, tapos doon na tayo Pastor Morris magsimba. I-close na lang natin. Wala na nangyayari. No? May 1 year na, hindi na natin nagpapadala ang Central Church. Kasi paano papadala walang tao? Paano ko magsisermon dyan? Wala nangyayari, matulog. Mga inaantok, yung iba, lasing pa. Bakit may hangover pa? Mula kagabi, inuwan eh. Tapos sermon mo ganyan, wala talaga na parang, wala kang makitang dahilan para magpatuloy pa. No? Eh, tatay nanay ko naman, hindi naman sila baby Christian. Hindi sila yung kumbaga, yung kabuboy na din lang. No? Mayroon pa nga silang, may nakikita ko, mayroon pa nga silang wisdom. Kasi ibang pastor eh. Meron sila yung ano ba yung sino ba yung nag-alaga kay Pablo? Jomar? Si Ananias, sino ba yun? Kalimutan ko tuloy. Oo. Ay, si Barnabas. Sino ba yung nag-alaga sa kanila? Oo, sa kanila, nag-alaga sa kanila na parang mga elder ito eh. Na nag-alaga kay Pablo, kay Barnabas, na hindi sila yung nag-sermon sa kanila, pero inalagaan nila itong dalawang apostol na ito. Pero hindi sila simula bilang apostol. Ngayon, ang nakikita ko, dati nanay ko may ganung gift na hindi naman sila mag-take over sa kawain, pero kaya nila mag-advise. No? Na mas maganda pa nga advice nila kaysa sa ibang pastor. Kasi puntahan nga ng mga pastor, yung bahay namin na nahingi ng paano kaya po ito ganito. Eh, pasok na po kami, uwi na lang po kami, hindi naman po kami masuportahan eh. Yan, may isang may anak. So, paano yun? Anong ipapakain mo sa anak? Wala nga binibigay. Ngayon, ito po. Hanggang sa dumating ang time, nasa tatay ko naman mayroon nabigatan. Na sabi na, point na tayo, pasaran na lang natin ito, kung naman tayo kay Maurice Rolo, parang something na iniwan na kami ng organization namin. Yung wala nang support na nanggagaling, wala nang pinadadala. Kasi alam niyo po, mga sablitan namin doon, Bible School students, galing sa kanila. Yung mga nagpapalo up visitation sa amin, kaya yung mga Bible School students. Eh kaso nga sa loob po ng 10 taon, walang tagumpay. Walang breakthrough. Doon ko naranasan yung makikinig ako ng sermon, parang hindi ako makatulog kagad ko yung labi ko. Na napaka-boring, napaka-patay. Walang kabuhay-buhay. Na parang, ang pinakamaginhawang part ng simba ay uwian na. Naintindihan niyo po? Na parang, ay sa wakas, natapos din ang hostage taking. Pero tayo magsisimba ka parang sa loob ng 2 hours hostage ka. Hindi ka makakagalaw, hindi ka makano. Na parang titiisin mo na lang yung service kasi parang masabi nagsimba ka. Wala na nangyari. Dead on arrival. Parang wala na. Ang pinamahirap na kasi, pinakaparang sumama ang loob ng tatay nanay ko, yung wala na pinadadala ang Central Church na para mag-sermon. Eh wala na, hindi kami marunong. Hindi katulad dito sa Raymond, na-train po. Ang lahat ng simbahan, kaya nilang tumayo lang. Kahit na wala yung pastor doon eh. Merong tatayo sa gitna. May kakayanan po ang bawat church na magsarili siya na kahit wala ang pastor, kaya nilang tumayo. Na meron mag-aalaga lang, meron lang magmamalasakit dyan. Nakuha niyo mga kapatid. Dito kasi sa Raymond, ang isa pong magandang bagay rito, ang mga tao po na-train na maging leader. Na halimbawa, sabihin natin, wala tayong lahat. Sabihin natin, nagpunta kayo sa Hong Kong. Tapos ako nagpunta sa Ukraine. Tapos iba nagpunta sa Sampa. Yun. No? Nakapunta kayo doon sa mga ganung lugar. Paano nagawa eh? Meron lang kasi na-train tayo dyan. Kaso noon wala. No? Kaya nasabi ko gano'n eh. Pag nagkaroon ng simbahan na, sabi ko gano'n eh, hindi ko papayag na para kaming mga ulila. Alin ko po? Na para pag wala na kaming pastor, wala na kaming magawa. Mga kawawa. Basang daga. Yung, wala na hindi katulad po ninyo. Alam ba, wala nang pastor dito, walang leader dito. Meron lang yung pwedeng tumayo kasi na-train, nasayang. Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi niyo napapansin, di ba? Kaya mo na pala. Yan po ang kasiguraduhan na naibibigay sa atin dito, na kaya lang natin tumayo kahit wala ang mga leader natin. Ano tawag doon? Discipleship. No, nag-disciple tayo. Kaya, tulad si Jomar, si Reverend Jomar, strike anywhere yan. Dati noon, nagsasalita sa yung mag-strike evangelism kami, may dala kaming speaker, ilalagay mo yan sa tabi, makikisaksak sa bahay, magpapaalam sa barangay. Pagkatapos may magsasalita sa gitna ng kalsadang wala namang tao. Sino sinasermonan mo? Yung mga kapitbahay. At sisigaw sila, mga kababayan po, magagano'n. Ayan, si Jomar, natayo yan sa kanto. Ako sige, lakasan ng loob. Tutusin. Kumbaga parang hindi naman yung mga kapitbahay na practice doon. Kami. Amen. Ayan, kaya, so, paano to? Hindi nga ganun kasi ang pagpapalaki sa amin. Lahat kami lang. Yung part ng organization na yan, pare-parehas kami. Pag wala ng pastor, wala ka na train, wala ka na disciple, karamihan wala kaya. Wala, mangyayari. Ganun na lang. Dumating nga po yung time na matagal na kami hindi pinapadala. Sabi ng tatay nanay ko, isara na natin to. Alin yung Bonnie Christian Fellowship. Isara na natin to. At punta na lang tayo kay Maurice Rulo. Close na lang. No, sige, sila na wala naman nag-uusap kasi sila na natira. Ngayon sabi ko ng tatay nanay ko, sabi nila, pray muna tayo. No, pray muna tayo. Last week, sinabi ko po rito, nung last na Wednesday tayo rito, yung nagpe-pray sila ng simbahan. No, pero yung time na yun, ito, nakalimutan na nila. Yung promise ni Lord po.
yung prophecy, yung hula, yung plano, yung pangarap ng Diyos noon na ang templong ito ay matatayo. Wala na. Nakita nila, wala na may gusto. So, ano bang use? Matutupad pa ba? Parang si Abraham. Sabi niya, 25 years old na yung mula nung nangakuan Diyos, hanggang ngayon, hindi naman nabubuti si misis ko. Saan? Ano magagaling? Kaya kung anong ginawa ni Abraham, no? Nagkaroon siya ng anak doon sa katulong nila. Pinayagan naman ng misis. Ano nangyari? Sabi niya, hindi yan parang mo ko. Eh, wala na. Eh, sino yung anak na yun? Si Ismael. Sino yun? Yung tatay ng mga Muslim. Si Ismael. Oh. Ngayon, nagkamali. Eh ngayon, eto, magkakamali na naman ng tatay nanay ko. Kasi sinabi na nga nung unang panahon na ang templong hinihingi nyo ay mabubuo, matatayo. Pero dahil sa wala nang makita eh. Wala nang pagpapatuloy. Wala nang continuation. Naputol na asa na yung promise ni Lord. Nakalimutan na yung promise na yun. Eh, nag-pray sila ngayon. Sabi lang gano'n, Lord, ito ba ang tamang desisyon? Ay, nag-pray sila everyday. Nag-pray sila ngayon, nag-pray sila bukas, pray sila sa ganyan, gano'n. At ang time na magdidesisyon sila, magpa-final decision na sila. No, kapag-pray mo, minsan mapapansin mo, yung unang prayer mo, walang sagot eh. Pangalawang prayer mo, walang sagot eh. Pangatlong prayer mo, minsan wala pang sagot eh. How many times nangyari mga ganyan? Pangapat na tanong mo, wala eh. Nalala ko po yung sinabi po dito sa Biblia. Sabi, tingnan mo kung may ulan. Nagpe-pray kasi silang ulan. Pinapunta pa naman doon, sabi, walang ulan, balik. Sabi niya, balik ka ulit. Napupunta ko lang doon. Pababalikin mo naman ako. Tungdo sa pinakadulo yun. No, sabi nung wala eh. Sabi niya, bumalik na naman. Alam niya, sabi niya gano'n, eh, wala pa yun eh. Nung pinabalik niya, pag may tao, sabi niya gano'n, nakakita ko ng malaking ulap na maitim. Oh, yan yung ulan. Sometimes kapag nakatingin ka, hindi mo talaga makikita, hindi mo makikita eh. Nakuha niyo kapatid. Alam niyo po naging problema po dito sa si Eva si Adan? Anong sabi ng Diyos sa kanila? Huwag mong kakainin ang alin? Yung ulam sa rep na tinago ko. No. Yung ba yung sinabi niya? Sabi niya, kainin mo na lahat ng mga bunga sa mga punong kahoy na nakapaligid, no? Kainin mo na yung saluyot na yan, kainin mo na yung ano ba yung ano? Yung malunggay. Kainin mo na lahat yan, pero huwag mong kakainin ang bunga ng punong ito, ng kalaman ng mabuti at masama. No? Tama ba? Yung pangalan ng puno? Yung puno ng kalaman ng mabuti at masama. Dumating yung Satanas, no? Pinasok niya yung ahas, at nagsabi ng ahas, pag kinain mo yan, malalaman mo lahat. Alam niyo nangyari kayo, no? Hallelujah. Ang nangyari kay Eva, alam niyo kung pinili niya? Mas gusto niya yung puno siya ng knowledge kaysa obedience. Hindi dapat malaman ko to. Dapat alam ko kung ano nangyari. Dapat galit. May lugar yan. Pero pagdating sa paglilingkod, hindi mo pa alam na mawawala na. Hindi mo pa alam na lugi na. Hindi mo pa alam na may lugar ang knowledge. Pero pagdating sa Panginoon, obedience is better than sacrifice. At yun ang pinili ni Eva. Alin? Yung may knowledge siya, yung marunong ako, yung magaling ako, yung alam ko lahat. Kasi sabi niya sa atas, di ba? Kapag kapinahin mo yan, malalaman mo. Alin yung mga natatago. May mga bagay na minsan hindi mo talaga maintindihan. Lord, wala nang maakin. May plano ka pa ba sa akin? Lord, wala nang nangyari sa akin. May plano ka pa ba sa akin? Lord, ba't ganito nangyari? May plano ka pa ba sa akin? Hindi ba pag may pagsubok tayo? Anong ginagawa natin? Kaalaman. Lord, bakit nangyari ito? Bakit nangyari yan? Always puro explanation ang hinahanap mo. Pero kapag pagka dyan yung pagsubok, ang Diyos hindi ka nag-explain eh. Bakit kasi yung time na nire-require sa Diyos na sumunod ka? Doon bumagsak si Eva. Kasi sabi niya, gusto kong malaman. Ito ang bunga ng yung fruit ng knowledge ng good and evil. Sabi niya, gusto kong malaman. Gusto kong tumalino. Gusto kong ng paliwanag. Pero, mas pinili ni Eva yung gusto ko alam ko. Nasalip, napili niya yung pagsunod. Sinabi na ng Diyos sa kanya, huwag mong kakainin yan. Sa mga problema po, yung sa mga bagay na wala ka ng ano eh. Wala ka na tulad kanina, nag-a-atras tayo, di ba? Ngayon, sabi nga, di ko nakikita yung likod, madilim eh. May hinamat ako sa ganyan, tapos mahina rin ako magtansya. Nakalilay ako sa magsasabi sa akin, oops! Di ba? Minsan, tinutulungan ako ni Jasmine mag-atras, ni Johnny mag-atras, kasi di ko nakikita eh. Alam nyo, di ko talaga naintindihan ano, parang mahina ng mathematics sa atras, at natutulang. May mga tao po, galing nila mag-park ng paatras, yung iba naman ang park nila, paharap. Ako paharap lang, yung paatras, mahina ako mahirap ako mag-algebra dyan. Pero, alam nyo po, hindi po ako nakarelay dun sa alam ko eh. Nakarelay ako dun sa sabing, oops! Tama. At kapag sinabihan ka ng pastor mo, oops! Stop ka na, sumunod ka. Kasi nakikita niya, ibabangga ka na. Kikita niya, ma-aksidente ka na. Kikita niya, makakahama ka na. Huwag tayo gumaya kay Eva. Kasi pinili niya ang kaalaman. Nalala ko dati, yung isang kasama natin, taga Batangas, nakita niya yung crush niya. Ano nangyari? Kinabahan. Maya-maya, inatras niya yung salakyan. Ay, naku po, yung harapan niya, Toyota, Vios, nakayod. Pagkatapos ay nakita lang niya, ginagin niya na lata, pero hindi, tuloy-tuloy pa rin siya. Bakit? Sinunod niya kanyang puso. Pagkatapos, nung inabante niya gano'n, nasabi niya, gumagano lang yung mga tao, ano nangyari? Tuloy-tuloy pa rin. Alam niyo, nakita ko. Sabi ko, ano ginawa mo? Ano sabi niya? Nabulag po ako. Ngingiti-ngiti. Pero alam niyo mga kapatid, hindi mo naman kailangan malaman lahat na nangyari. Hintayin mo lang yung oops. Kasi yung tao nagsasabi sa'yo, oops, ano yun? Nagmamalasakit sa'yo. Ikaw po makikinig nga lang lahat eh, no? Pag sinabihan ka lang ng pastor na, oops! Abante ka, ano ibig sabihin? Kung atras ka pa, uy, tutuloy mo yung pag-atras, masusugatan ka na. Tama po ba ako? No, tama si Lord. Kasi sabi niya gano'n, huwag mong gagawin yan. Kasi, mamamatay ka eh. Sinabi na nga eh. Pero hindi siya nakinig doon. So ito po, ano nangyari po? Anong last night na nag-decide sila kung ibibigay na nila yung simbahan natin, yung Body Christian Fellowship sa kabilang simbahan, doon kay Pastor Morris, doon sa Victory. Nag-pray sila ng matagal na panahon at nagbukas sila ng Bible at biglang pagbukas po ng nanay ko, ito nabasa niya. No. Ito na, final decision na, final na pagdedesisyon na kung ang simbahan ititigil na ang Body Christian Fellowship at makikisimba na lang tayo sa kabila. At ito na sa verse 1 and 2. Diyan tayo mga kapatid. Sabayin po natin basahin. Verse 1. Ang sabi ni Yahweh, dinggilin niyo ako. Kayo na ang hanap ay kaligtasan. Kayo na kay Yahweh umaasang tunay. Ang inyong pagmasdan, ang batong malaki na inyong pinagbuhatan. Hindi ba ganito ang Diyos? Lagi niya sa'yo, saan ka ba galing? Kanino ka lahi? Kanino ka galing? Kanino ka? Puro ganun eh. Kaya nga, yung mga taga-rema, hindi pwedeng maging taga-CCF. Kung ikaw taga-CCF, dinala ka dito kasi gusto ng Diyos maging taga-rema at maging rema ka. Kung doon, iba ang plano sa'yo ng Diyos. Ngayon, kung dinala ka niyo dito sa rema, nagbago na ang plano ng Diyos sa'yo. Hello? Kapag ka, ano ka, accounting ka, ano ba sabihin natin, accounting, si Joker, accounting. Ano ba plano sa kanya? Hindi puro number siguro, tsaka puro pera, accounting eh. Eh ngayon, nag-ship ka ng ano, engineering. Iba ang plano sa'yo. Maliwan ko ba? Kaya pag nagpunta ka rito, iba na rin ang plano sa'yo. No? Eh, ibang nangyari, yung iba galing doon, pag galing dito, gusto buwagin yung church planting natin.
Naku, magagaling naman. Ito sinasabi niya eh. Kayo na umaasa kay Yahweh tunay, ang inyong pagmasdan ng batong malaki na inyong pinagbuhatan. Kayo ay magbasid sa mina ng batong inyong pinagmulan. Sabi niya, paano ba kayo nagsimula? Ito ang sinasabi ng Diyos sa tatay nanay ko. Paano ba kayo nagsimula? Ano ba? Dahil desire ninyo? Ano ba ang plano niyo? Bakit nagkaroon ng simbahan dito? Anong plano? Anong dahilan? Eh kasi gusto ng nanay tatay ko makapagdala ng mga tao para masin. Yun lang naman eh. Para maligtas lang. No? Hindi para pagkakitaan. Sabi niya gano'n, ano bang pinagmulan ninyo? Saan pa kayo nanggaling? Ano bang plano ko sa inyo? Meron po yung mga organization eh, no? Nagsimula sila, ganda na pagsisimula nila, pero bandang huli, puro negosyo. May mali na. Hindi nyo ba alam, magandang mag-fundraising sa templo, magtinda ka ng kalapati, ano ba? O magtinda ka ng mga kambing, magtinda ka ng tupa. Magandang lugar ng pagtitinda. Ano nangyari? Yung ba original plano ng Diyos? Hindi, kaya pagdating ni Jesus. Ano ba yung ganyan yung sintro niya? Naghampas niya yung mga, huwag mo sabihin, maganda yung isa sa simbahan, makahampas ka rin ng nagpa-fundraising, ano? Hindi naman. Pero tingnan niyo po mga kapatid sa part na yun. Mayroong something na pagkikir sa ito sa iyo. Bakit? Kasi pinaghampas niya, yung mga nagtitinda, yung mga nakakulong, yung di ba, rabbit, yung kalapati, hindi ba nasa kulungan yan? Hindi mo pwede tali sa liig ng kalapati, nakakita ba kayo ng gano'n? Hindi. Alam niyo, hindi tinaob. Ang tinaob niya lang isa. Pero yung mga hayop doon sa kaloob ng kulungan, hindi nyo sinaktan. Kaya huwag kayong nanakit. Hindi mo sasabi, huwag mo saktan ha? Bakit? Kalapati ka ba? Okay, tapos sabi niya, inyong gunitain ang nuno ninyong si Abraham at ang asawa niyang si Sarah. Ilan ba sila? Inyong gunitain ang inyong ninonong. Sabi niya, sino mo na? Abraham at sino? Si Sarah. Nang aking tawagin, hindi ba sila ay mag-asawa lang? Ay, tinamaan daw ng nanay ko rito. Sabi niya, mag-asawa lang tayo. Mag-asawa lang tayo. Kasi sila na lang may gusto. Sabi niya, nang pagpalain ko, no, sabi niya gano'n, nang aking tawagin, hindi ba't sila ay mag-asawa lang? Hindi, dalawa lang sila, nagplano nito. Dalawa lang sila, nag-start nito. Dalawa lang sila, nagsimula nito. Pero sabi niya gano'n, nang pinagpala ko ay dumaming lubha ang lahi at ang tahan. Alam niyo sabi ni Lord sa kanila? Dadami kayo. Bakit? Kasi ang plano ko. Dadami kayo. Hindi mo sa katabi mo. Mag-asawa ka na para dumami tayo. Di ba? No? Ang sabi niya, nagsimula lang sa dalawa, pero nung pinagpala ko, ano nangyari? Dumaming lubha. Ito eh. Pagka isa kasi, ang tawag isa lang. Pagka dalawa, di dalawa. Ngayon pag tatlo, mayroong Tagalog sa ganyan, nakalimutan ko na eh. Dumaming lubha. No? Dumaming lubha. Pagkitingnan lang kita sabi mo, may plano pa lang Diyos sa'yo eh. Dumaming lubha. No? Ngayon, ang sabi ni Lord, sa nanay tatay ko, dadami kayo. No? Okay, sumusuko. Huwag bibigay yung pinagkatiwala kayo sa iba. Kasi sa inyong pinagkatiwala ito, sa inyo lang ito. Nakuha niyo mga kapatid. Sabi niya, okay, sumusuko. Huwag bibigay ito si bahan sa iba. Huwag niyo ipapaklose. Yung time na final decision na sila. Ngayon, ito ay prophecy sa kanila hanggang sa atin. Tingnan niyo po mga kapatid, sabi niya, dumaming lubha. Sino? Yung bawat isa? Hindi. Ang sinasabi niya dumami rito, alin? Tingnan niyo po. Ano dumami? Yung lahi, hindi individual. Yung lahi ang dumami, at ano ba? Angkan. Ibig sabihin yung lahi, dumami, yung angkan dumami, hindi lang magsisimula sa kanila. No? Na parang isa, naging dalawa, naging tatlo. Hindi. Sabi niya, ang iniisip ko sa inyo, hindi individual. Ang iniisip ko sa inyo, lahi. Amen. Ang iniisip ko sa inyo, hindi isa-isa lang kayo. Ang iniisip ko sa inyo, yung angkan. At sabi niya, minsan iniisip ko rin dito, sabi ko, paano? Parang ang hirap eh. No? Kasi sisimula pa rin lang tayo, sa totoo lang. No? Pero may promise na si Lord eh. Stick ka lang. Stick ka lang sa pangako ng Panginoon. No? Ay, mabuti nga sa inyo, yung mga workers po ngayon, no? Alam niyo ako, nabigyan ako ng simbahan. No? Ikaw ba, Marlon, gano'n ba katagal bago ka nagkaroon ng isang simbahan? Gano'n katagal ng worker? Pastor Kagan? Okay, ikaw Dayan, gano'n katagal ng worker? 6 months bago ka nagkaroon ng simbahan? O, ako, talo ko kayo. Ako 10 taon. 10 years ako bago ko nagkaroon ng sariling simbahan. Nakuha niyo mga kapatid, doon sa 10 years na yun, hindi pa ako pastor, associate lang. Meron pa pang pastor mas mataas eh. Bakit kasi ang habol ko naman eh, hindi naman yung posisyon, habol ko yung paglilingkod. Yung kahit na, paglinisin mo ko dyan, pasunduin mo ko ng tao. Okay, kung pagkitarahin mo ko, salamat. Pero kung hindi mo pagkitarahin, basta nandun ako sa likod. Okay lang sa akin. Ano kanta yan? Hindi yung first stanza niya. Yan. Sa bawat tingnan niyo, sa bawat takot, sa bawat pangamba. Andun yung walang kasiguraduhan, andun yung pangamba na hindi sure. Pero kailangan ko maniwala na nandiyan pa rin siya. Analyze po natin ito, siguritin natin. Sa bawat takot at sa pangamba. Pangamba yung hindi ka sure. Hindi mali na magtanong. Naniwala na ikaw ay nariyan. Naririnig mo ko, Panginoon, naghihintay na ako na sagot. One more time, sa bawat takot at sa aking pangamba. Naghihintay na Mangungusap ka. Naniwala na Ikaw ay nariyan. Hanggang mo ang iyong pagmamahal. Sa iyong tungkol ako'y magtitiwala. Maniwala ka lang na sasagot ang Diyos. Ang dalangin ko'y kalooban mo. Not my will, but yours be done. mo ang dinadais ko. Ayoko mag-isa, Panginoon. At kapayapaan sa piling mo. May katahimikan pagkasama ang Panginoon eh. Like this. Sa mga mo, ako'y di mag-isa. Hindi pababayaan. Iiwan kailanman, tapat ang pangako mo. At di ka Nagbabago. wala nang papatay
sa pag-ibig mo. Panginoon. One more time, Jesus, ang pangako mo. Jesus, ang pangako mo. Ako'y nag-iisa, hindi mapabayaan na Iniiwan kailanman laban ang pangako mo. at di ka nagbabago. Wala nang papatay sa pag-ibig mo. Panginoon. Ay, tingin po kayo mga kapatid. Alam niyo, yung time na walang miyembro, walang nangyayari, patay, mabigat, at 10 taon. Wala. Eh, hindi ko po alam. Siguro kung ako yan noon ako, eh baka lumipag na rin ako. Kasi wala nangyari. Pero alam niyo po, yung time pala na 10 years na wala nangyari, hindi kami iniwan ni Lord. Hindi. No? Sabi niya, huwag niyo ibigay. Huwag kayong lumipat. Huwag niyo pasarap. Mas mababa ang pasensya ng tatay nanay ko, tsaka nila. Kasi kung ako yun, baka ako. Stop na rin ako. Yung time pala yun, na parang wala nangyari, kasama na pa rin namin si Lord. No? Ano nangyari? Eh, eto na. Kaya siguro kung meron akong kailangan pagpatinggihan, eh si tatay nanay ko na buti na lang na kaya niyong marinig. Kaya niyong marinig yung boses ng Diyos. Buti lang, marunong kayong magtanong. At buti na lang yung desisyon nyo, pinapayagan nyo makailang ang Diyos. Hindi madalos-dalos, hindi yung sarili kong kalaman. Diyan na natenga si Eva. Nandun pa rin yung Lord, maghihintay ako. At siguro kung natamali sila, wala tayo rito. No? Pero mabuti na lang dahil may mga leaders na lumapit sa Diyos. Hindi yung dalos-dalos ang desisyon, kundi lumapit sa Diyos. No? Ay, kahit dito sa Rema, alam niyo bakit ko sinasabi ito? Kasi nga, nire-record ko, pangalawang Wednesday na ito eh. Marami mga taong ganyan dito sa atin na minsan magre-realize sila dito na, ay, dito, pangit ng simbahan, hindi na maganda ang simbahan. Wala nang dahilan para magpatuloy pa dito sa simbahan. Eh, di, pa-close na lang natin, mga ganun. No, naalis na lang ako, lilipat na lang ako. Same lang naman eh. Nangyari sa atin nanay ko, pero mabuti sila nagtanong. Kasi ito yung bunga ng pagtatanong nila. Eh, hindi naman pumagali ang Diyos, di ba? So, sumagot pa rin eh. At alam niyo, ano nangyari nung sinabi ng Diyos sa kanila yan? Tumanda ba service kinaliguan? Hindi, patay pa rin. No? Pero kahit napatay yan, patay yung service, walang nangyari sa simbahan, wala pa rin galing doon sa Central Church, ang magpapadala ng speaker, nagpatuloy pa rin sila. Kasi yun ang sinasabi ng Diyos. Ano nangyari? No? Nag-raise up ang Diyos ng mga taong tunay na magmamahal sa gawain. No? Ay, hindi mo na mapapaklose ng lema. Bakit? Sobrang dami nyo na mas pipiliin nyo na magpatuloy kaysa ipaklose ang simbahan. Amen? Dumating na kayo sa ay, sabi ko nga po eh, alam mo, maniwala kayo, may mga tao kung gusto mag-close to. Meron, hindi lang papakita na kasi, alam ko naman, wala lang, patawarin sila ng Panginoon kasi hindi na lang ginagawa na, pero hindi mo mapapaklose to. Bakit? Eh, Diyos alam ko kasi. Magpapatuloy tayo. No? At saka marami nang nagmamahal, marami nang natutong magmahal kay Lord na hindi nila iiwan ang gawain. No? Kaya ang katunayan nga niya, mismo tayo dito sa Maseda. Kahit wala ako, magpapatuloy kayo. No? Tutuloy niyo ang gawain na ito kasi hindi na tayo mag-iwanan. Pero masyadong malinaw sa inyo na ito ay kay Lord. Hindi ito kay Pastor Boy, hindi ito kay April, kay Johnny, no? Ito ay kay Lord. No? Kaya nagalit natin yung mga kasama natin. Uwitin natin ito. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-iisa, hindi pababayaan. Di iiwan kailanman, at ang pangako mo, nagbabago. Wala nang mapatay sa pag-ibig mo. Jesus ang Panginoon, ang pangako mo, Ako'y di mag-iisa, hindi pababayaan. Di iiwan kailanman, at ang pangako mo, di ka nagbabago. Wala nang papatay sa pag-ibig mo, Panginoon. Ay, tingin po kayo mga kapatid. Nagkaroon po ng training dito po sa isang sub-district natin. Hindi naman district, hindi sub-district. 16 na baguhan ng umaten. Yung mga camp po ito. Mga teenager, mga bata. Training nga nila, nakakamisay lang, naka-shorts. Mga taga-riyan lang. Alala niyo po, walang kaalam-alam sa Bible po talaga, maliban na nag-camp lang. Eh, siyempre, masaya. No, sabi ko, mag-training tayo, di nag-training sila. No, ang ganda na simula, for the first 5 minutes. After 5 minutes, inaantok na lahat. Na wala mahina yung ano nila, yung siyempre mga bata. Pero alam niyo po, ang binigyan nila ng pansin doon, yung anong pagkatawag ng Panginoon sa akin. Parang lalim ano, pero mga baby Christians itong mga to. Alam niyo po, panaginip pa. Na naginip sila. At habang nagpe-pray, nagka-vision itong mga bata. Alam niyo po, tingnan niyo kayo magsabi sa akin. Na naginip sila, nasa pulpito nagtuturo. Hindi invent ko yan. At habang nagpe-pray sila, nakita niya na meron siyang hawak na Bible, naglalakad doon sa mga bahay kumakatok. Ano alam nila ron? Eh, sinasabi na Diyos, anong plano ni Lord sa kanila. Eh, hindi lang yan. No? Kung may siya ni Pastor Ray, yung sa nangyari sa kanila. Ang ganda. No? Eh, so, ano ginagawa ni Lord? Yung next generation na magiging lingkod niya. Tinitry na niya ngayon. No? I-pray natin ito kasi dami pong mga kabataan, ang dami mga first-time campers, ang believer, ang dumating, ngayon hinukubog na. Pag-pray natin ngayon, mag-grupo tayo. Pag-pray natin yung mga baguhan na yun, yung mga first-time na nag-camp na first time na nakita na nakapagin ng pare-parehas na sabay-sabay na nagtuturo daw sila sa pulpito. 14 years old, 12 years old. Baka bago-bago. No? Bakit ganun? Eh, may calling eh. So, kailangan natin mabantayan yung mga yun. Sige po, grupo po tayo ng tiga-tiga doon. May makasama po tayo sa likod. Ngayon, samahan mo natin sila. Mag-pray tayo, no? Pag-pray natin yung July Camp, no? Ngayon pala pag-pray natin ang July Camp. At yung mga bagong nag-training, yung mga nag-training, yung mga nadala sa camp, pag-pray natin yung mga sumama sa camp.